Ito naman ang pag-usapan natin. Wow! Mga kababayan, etong si Kong Miao Barsaga, isama na natin itong si Boss Dada, yung malaking katawan na puro munggo ang laman ng utak. Isama nyo na rin si Jason sa mga kababayan. Kanila pong tinutuligsa etong, dahil nga po naglabas na ng warrant of arrest, mga kababayan, etong atin pong mga kapulisan, okay? Para po hulihin etong si Saldico and siyempre yung mga iba pa po, mga kababayan, na sinasabi nito ni Pangulong Bongbong Marcos na kasabwat po sa anomalya ng flood control, ay masyadong nagpapasikat na naman itong si Kong Barsaga. Na sinasabi nito, ang talino daw ng ating PNP. Minamak niya ang ating PNP, mga kababayan. Kanya po itong tinutuligsa, kanya pong sinusumbatan, kanya pong sinisiraan na napakatalino daw. Kumbaga ito ay sarcastic, sa isang klase ng sarcasm ang ginagawa ni Nino Barsaga. Sabi niya, mga kababayan, talino talaga ng PNP. Alam nang nasa ibang bansa si Zaldico, tapos pinuntahan pa kondo niya sa BGC. Meron itong 72,000 na tawag dito, mga kababayan, reaction. Okay? Merong 2.6k shares. So, nakikita ko pa yan, mga kababayan, sobrang dami nito. Kung babasahin nyo nito, lahat kampe kay Nino Barsaga. Halos karamihan, majority. Kung isipin natin, ibig sabihin, marami palang bobo, tanga, at tarantado, di ba? Na mga Pilipino pa rin. Pero inyo, mga kababayan, pinagtatawalan nila yung mga bagay na yon. Maging itong si Jason sa naturingan ng tumanda, mga kababayan, sa mundo ng journalism, tumanda dito sa mundo ng pagbabalita. Naganda wala-wala na nga yung ngipin. Naganda wala-wala na nga yung ngipin. Diyos ko, wala pa rin pinagkatandaan, mga kababayan, kahit 1 milyon pa ang kinikita buwan-buwan. Di ba? Buwan-buwan naman 1 milyon daw yung kinikita niya eh. Biruin nyo ito sabi niya ganon. Ito yung una kay Dada. Sinusunod nila, alam nyo na mayroon talagang systematic yung ginagawa nila eh. Pare-parehas yung kanilang mga posts. Sabi ni Boss Dada, Boss Dada, sa pagserbi ng PNP sa warrant of arrest ni Saldico, PNP, tanga po ba kayo? Di ba may lookout bulletin ang BI kay Saldico? Bakit nyo pa pinuntahan sa kondo niya? Wala ba kayong GC? Mga inutil, sabi niyang ganon. Mga kababayan. Ay, sorry. Nino, Kiko Barsaga, sorry. My bad, mga kababayan. My bad, Ma'am Jenny Ramos. Salamat, Myla Gohit. Thank you. Nako, muntik na ako dun si Kong Kiko Barsaga, mga kababayan. Sorry nalito na tuloy ako. Ayan, nabopuls talaga itong si Kiko. Na sinusunod nila, mga kababayan. Ito naman kasi si Cap ninyo eh. Ayan, mga kababayan, tanga daw yung PNP. Kasi nga, may lookout bulletin naman daw. Hindi ba raw nila alam, mga kababayan, na wala na sa kondo itong si Saldico. Maging itong post din, mga kababayan, nitong si Jay Zonza. Nasaan na si Jay Zonza? Ayan, mga kababayan, ito rin yung post niya, Nasa abroad at nakabulletin iyong suspect. Nag-serve pa rin ng warrant sa kondo na nakakandado. Galawang adik lang. Mga kababayan, tama ba yung kanilang mga sinasabi? Ito yung patotoo na marami pa ring mga tangang Pilipino. Hindi ko alam kung mga trolls yung 72,000 na to mga kababayan, kasi binasa ko to, tinitingnan ko, halos majority talaga naniniwala dito sa pinagsasabi ni Kong Kiko Barsaga. Okay? Kong Kiko! Si Kong Miao na lang para hindi ako malito. Mga kababayan, si Kong Miao. Diba? Ayan pati si Jason sa mga ka-GP Natics nagpapakalat ng fake news.
Yan ba ay may katotohanan, mga kababayan? Yan ba talaga ang SOP? Yan ba talaga yung protocol? Mga ka-GPnatics, ang protocol po is yung last known address nung suspect, yung siniserban ng warrant of arrest. Ito, pakinggan ninyo, mga kababayan. Mga DDS na ayaw mag-like dyan, na nakikinig, Ito, yung kabubuhan ninyo, tigil-tigilan nyo na yan. Kanina, nag-serve ng warrant of arrest ang mga pulis sa BGC condo ni Zaldico. At ang dami agad nag-react. Waste of time daw. Alam naman daw na wala siya dyan. Bakit sinerve pa? Nakakatawa daw ang mga pulis. Pero, tama ang ginawa ng PNP. Kailangan talaga nilang puntahan ng unit kahit obvious na wala si Zaldi doon. Tama. Bakit? Kapag may warrant of arrest, kailangan i-attempt i-serve ng pulis sa last known address ng akusado. Legal requirement yan para makapag-submit sila ng return of warrant sa court. Okay. Ibig sabihin, kailangan nilang ipakita sa judge na sinubukan nilang hulihin ang akusado sa last known address. Bakit importante ito? Kasi dito magsisimula lahat ng legal actions. Okay, tandaan nyo po, kaya ako pinuputol, unang-una, dito, hindi nyo, alam nyo mga DDS, hindi nyo alam ito sapagkat hindi nyo alam ang due process. Diba? Nung panahon kasi ni Digonyo, lahat ng mga hinuhuli ninyo, tinutsugi. Pinapatay na lang, mga kababayan, kasi nga ayaw ni Digong na may pinapakain daw po siya sa loob ng bilibid, sa loob ng oblo. Okay, sa loob ng kulungan, kasi nga, ano daw ito, mga pasakit pa, pabigat pa, mga kababayan, gagastusan mo pa, papakainin mo pa, walang due process. Nung panahon ni Digong Duterte, pinapatay na lang kaagad. Okay? At syempre, yung mga pulis, nagagawa nun, gustong-gusto nila yan kasi nga may reward money. Kaya po, nabobobo itong mga DDS na to na hindi na nila alam yung due process. Ang due process, kailangan po, mga kababayan, iserve ang warrant dun sa last known address ng suspect. Okay? Yung pagsiserban ng warrant of arrest. Kasi nga, ito ang gagamitin para isoli din yung warrant of arrest, mga kababayan, sa korte. Return of warrant. Para patunayan na yung pinagpadalhan ay nagtatago, nag-i-evade. Okay? Mga kababayan, mga ka-GPnatics. Pumunta ang pulis, kumatok, at walang Zaldico, pwede na lang i-report na the accused is evading arrest. Exactly. From then on, ang status niya is fugitive from justice. Only then, pwedeng simulan ang mga next move. Okay. Pwede nang mag-activate ng manhunt. Pwede nang mag-coordinate with other police units. Exactly. Ayan. Hindi po, yan mga ka-GPnatics. Kaya po natin iniisa-isa ito, yan ang kaibahan ng walang due process sa may due process. Kaya yung mga DDS, nasanay kayo, na nababalitaan nyo na lang, patay, patay, patay. Patayan, natigok si ganito, napatay si ganito, baliktad si ganito, wala nang buhay si ganito. Walang due process. Kaya tayong mga Pilipino nung panahon na yon, totoo lang mga ka-GP, ay wala po tayong natututunan. Hindi po lumalawak yung ating mga utak. Hindi kagaya ngayon, 'di ba? Marami ng mga sumasagot, marami na nagpapahayag ng mga abogado hinggil sa mga bagay-bagay pagdating po sa due process. Kaya madali nating maunawaan, madali nating maintindihin. 'Di ba? Dahil meron ng sabi ko nga sa inyo masarap yung ganito, spoon feed na nga lang kung talagang kahit papano ay papakinggan mo ng maigi. Madali na isubo sa iyo, madali na ipasok sa utak natin kasi dumadaan sa due process, alam natin na dinadaan sa tamang tawag dito mga kababayan, recourse. Di ba? Tamang proseso ang mga ginagawa ng ating gobyerno. At the same time, tayo rin, yung mga utak natin, may mga pagkain. Diba? Hindi kagaya ng mga DDS, tumatawa pa. Hindi kagaya ng mga sinasabi nila na tanga daw ang PNP, bobo daw ang PNP. Hoy! Bagong umakngak,
dapat kahit konti, manood muna kayo sa mga abogado. Yung abogado ha, na talagang legal luminaries. Hindi po yung abogado na lowest rank. Kasi ito ay naayon sa batas. Hindi po ito ginawa natin. Hindi po ginawa lang kahapon. Hindi po yan ginawa ngayon. Yan po ang nakasulat sa batas. Yan ang dapat sundin natin. Okay? Pwede nang humingi ng tulong sa NBI. Pwede nang makipag-coordinate sa Bureau of Immigration. Cecilio Pwede nang Bargos. mag-trigger ng watchlist or full departure order. At ang pinaka-critical dito, pwede nang humingi ng extradition sa ibang bansa. At pwede nang i-cancel ang passport ni Saldi. Hindi magagawa lahat ng yan kung hindi sinerve ang warrant sa last known. Correct, mga kababayan. Again, with due process, hindi pwedeng tumalon na sasabihin, kagaya po ng sinasabi ni Panelo na kung gustuhin nyo na mapakansela kaagad yung tawag dito, yung passport, kaya nyo naman gawin yan eh. Sabi niya yung DFA, sabi niya ganun. Pwedeng gawin ng DFA kaagad na kanselahin. Kung ako ang DFA, kaanselahin ko kaagad yung pasaporte ni Saldi ko. Bahala na kayo na ako ay kasuhan nyo ng administratibo basta napakancel ko yung kanyang pasaporte. Mali yun, mga kababayan. Mali yun. Okay? Mali yun. Ang ginagawa nila na yan, pagdating po ng panahon, sila yung mababalikan. Ha? Sila yung mababalikan. At isa pa, mga kababayan, yan ay masasabi talaga natin na breaking the law. Di ba? Yan ay maliwanag na breaking the law. Pero hindi dumaan sa due process, walang nag-serve ng warrant, tapos pinakansela mo kaagad yung pasaporte ng tao. Di ba? Yan ang kaibahan ng DDS noon at Marcos ngayon, mga kababayan. Address. Remember, may proseso ang batas. It might be weird or mukhang absurd sa mga hindi nakakaalam. Pero dapat talagang itong sinusunod kung ayaw nating ma-technical. Ayun. Alam naman po natin yung technicality. Lagi yan. Ginagamit yan, mga ka-GPnatics, ng, syempre, mga abogado nung, di ba? Nung mga tao na yun, mga suspect. Pag nakita na may technicality, wala na, mga kababayan. Anong nangyari sa gusto nating kasuhan? Diba? Nag-case build up ka pa, nag-case build up. Tapos, pagdating sa dulo, technicality naman dahil nagmamadali ka. Yung kay yung kay, sino ba yung mga marami. Na alam ko na may mga technicality, mga kababayan. Yung anak ni Boying Rimulya, hindi ko, sabi ng iba, ito ay daw ay tanim. Ako naman naniniwala na maaari mga kababayan, na kasi ito po ay napawalang sala dahil nga sa technicality, dahil nga dun sa tawag dito, yung paghawak po ng ebidensya. Okay? Doon. Lagi dyan natatalo eh. Kahit na may katibayan or kahit na po guilty. Alam natin guilty yung isang tao, pero kapag minadali mo, hindi mo dinaan sa due process, pagdating ng dulo, hindi mo yan mapapakulong. At hindi mo pwedeng kasuhan yan ng same na kaso. 'Di ba? Dahil unang-una, may double jeopardy tayo. Ngayon, alam mo na. Pakinggan mo na ang kanta ng band naming Hey Moonshine. Nag-promote pa si Atty. Ibanez. Ano na, Dada? Ano na, Kung Meow? Diba? Ano na, Jason Sa? Alam mo, Jason Sa, alam mo, dapat gamitin mo yung pera mo. Yung sinasahod mo, total, ayaw mo naman magpagawa ng ngipin. Kung binigay mo sa akin yan, di sana pinagamot ko na yung mata ko, diba? Mga kababayan, gawin mo dyan, Jason Sa, dyan sa 1 million na kinikita mo, humanap ka ng mga tao na pwedeng mag-research para sa'yo. Okay, ganito na lang. Huwag na mag-research, Jason Sa. Mag-hire ka ng tao na mag-aabang dito sa mga content ni Atty. Ibanez. Diba? Para hindi ka madurog. Para bago ka magsalita, mga kababayan, ay napakinggan mo muna. Para yung ipopost mo, may hinto. Teka. Sasabihin mo, oy, mali ata ako dun ah. At least hindi ka nasusunog. Diba?
kita nyo, ito yung iniisip ko kanina. Sorry, salamat sa iyo ha, Jury. Isabella Jury. Salamat dahil pinaalala mo. Yan yung iniisip ko kanina. Ang tagal kong ang tagal kong mag-isip kanina. Yung kay Leila de Lima, di ba? Mga kababayan, demurrer to evidence. Tapos maraming naging butas. Dahil nga, alam natin, yung kinaso kay de Lima ay mga tanim ebidensya lang at hindi po dumaan sa tamang proseso. Pero si de Lima ay isang matapang na babae, mas matapang pa kay Bato. Kay Mayor Espinosa, ganun din, 'di ba? Mga kababayan? Proseso, protocol, importante. No, intindi? Zip your mouth para hindi kayo matawag na bobo. Sirit pa? Mag-aral na lang siya, Sir GP. Sino si Jason sa? Mga kababayan, pero kung ako naman magiging kaklase nun, di Diyos ko. Pwede naman. Gusto namin ma-TKO si Bato o kaya si Keso. Tita Josephine, tama, bigay mo na lang kay Sir GP, please. Sabi ni Mama Irene Santiago. Di ba? Para araw-araw magkasama pa tayo. Para hindi na ako laging absent. Wala naman kasing silbi yung ginagawa niya. Biruin mo, 1 million kada buwan. Tapos, mga kababayan, maglalathala lang ng fake news. Kung tayo yan, nako. Tapos mag-hire pa ako ng mga researcher ko, di mas maganda sana. Okay, ito naman ang pag-usapan natin. Pahiya yung mga yan. Yung 72,000, mga kababayan, gusto ko sanang pangalanan dito yung mga bugok eh. Kaya lang, wag na lang, di ba? Wag na lang. Ito na lang ang pag-usapan natin. Ayan. Mga kababayan, nakita nyo na ba to? Or narinig nyo na ba